Mainit na balita ngayon kasi nagsalita na si Executive Secretary Lucas Bersamin. Sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, kapag lumabas ang arrest warrant ng ICC, ang gagawin ng Pilipinas tulad ng ginawa kay Digong Duterte, magko-cooperate uli ang Pilipinas sa Interpol. At ito-turn over uli kung sino man ang may warrant of arrest, halimbawa si Bato de la Rosa, ito-turn over sa ICC. So, kung anong ginawa kay Duterte, yun din ang gagawin. So medyo hiningan si Bato ng reaksyon. Hiningan ng media ng reaksyon si Bato. Siyempre nagmamayabang si Bato. Siyempre hindi niya naaminin, natatakot siya. Hindi niya aaminin. Sabi ni Bato, hinamon ni Bato ang palasyo, ang Malacanang. Arestuhin daw siya kung gusto. Pero ang sabi ni Bato, makukumit nyo na naman ang dating mistake ninyo, ang dating pagkakamali ninyo. So para kay Bato, winawarningan niya ang Malacanang. Ang tingin kasi ni Bato, ayan ito ang sabi ni Bato, if they want to commit the same mistake again, then go ahead. Ang tapang mo, Bato. Parang ang sinasabi ni Bato, yung pagkaka-aresto kay Duterte, malaking pagkakamali. Para kay Bato. Para sa kanila, sa karampo ng mga Duterte. Kaya sabi ni Bato, kung yun ang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, na kapag lumabas ang arrest warrant ng ICC ay magko-cooperate sa Interpol, at ito-turn over siya, si Bato. Sabi ni Bato, go ahead. Medyo may yabang-yabang, Go ahead. If they want to commit the same mistake again, go ahead. Para kasi kay Bato, mali ang ginawa na pag-aresto kay Duterte. Para kay Bato. At kapag ginawa daw yun sa kanya, makukumit na naman ng Malacanang ang same mistake. Yan ang tingin mo, Bato. Kaya lang, ang hindi naintindihan dito mga kabunyog ni Bato, ganito. Ang hindi naintindihan ni Bato, pag lumabas ang arrest warrant ng ICC, hindi naman talaga pwedeng hindi siya arestuhin. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit hindi pwedeng hindi siya arestuhin? Kasi pinaninindigan ng Malacanang na tama yung ginawa nila kay Duterte. Nung nagpatawag ang komite ni Amy Marcos, inimbitahan doon si Secretary of Justice Boying Rimulya, inimbitahan doon pinatawag sa Senado si Jun Vic Rimulya, DILG Secretary, pinatawag si dating PNP Chief. PNP Chief pa siya noon nung pinatawag ni Amy Marbil, pinatawag si dating nung pinatawag siya, si IDG Chief pa lang siya. Pero ngayon, PNP Chief na si Nicolas Torre. Pinatawag din si Ambassador Lacanilaw. Pinatawag sila. At ang gustong palabasin nila Amy Marcos, mali yung ginawa ng administrasyon o ng gobyerno na inaresto si Duterte. Yun ang pinapalabas nila Amy. So ngayon, paano pag lumabas ang arrest warrant ni Bato? Ang gagawin ng gobyerno, aarestuhin si Bato o hindi? Siyempre, anong gagawin ng gobyerno? Siyempre, gagawin uli yung ginawa kay Duterte. Kung pinapanindigan ng gobyerno na walang mali sa ginawa nila kay Duterte, siyempre, pag lumabas yung arrest warrant kay Bato, uulitin nila yun. Kasi pag hindi nila ginawa yun, ibig sabihin, mali yung ginawa nila kay Duterte. Hindi pantay ngayon ang pagtrato. May arrest warrant kay Duterte, inaresto mo, dinala mo sa ICC. May arrest warrant kay Bato, hindi mo inaresto. Ay mamamali ang doon. Kaya hindi naman talaga pwede, hindi naman talaga pwede na hindi arestuhin si Bato. Kasi magiging unequal ang treatment ng gobyerno niyan. Ibig palang sabihin, si Duterte nang lumabas ang arrest warrant, inaresto mo, dinala mo sa ICC. Pagdating kay Bato, may arrest warrant, hindi mo aarestuhin. Ay magiging unequal. Unequal ang treatment mo. At sa kalalabas niyan, parang inamin na ng gobyerno na mali yung ginawa nila kay Duterte, kaya ayaw na nilang gawin kay Bato. Hindi ganon. Ang pinaninindigan ng gobyerno, pinaninindigan nila Secretary of Justice Boying Rimulya, walang mali sa ginawa nila.
Yun din ang pinaninindigan ni Nicolas Torre. At kahit pa kinaso sila ni Amy sa ombudsman, hinaharap nila ito. Dahil para sa kanila, pinapanindigan nila walang mali sa ginawa nila. Ngayon, kung hindi nila aarestuhin si Bato, impliedly, inadmit mo na mali yung ginawa mo kay Duterte at ayaw mo nang ulitin kay Bato. Yun yung ibig sabihin nun. Ha? Kaya, itong si Bato, hindi naiintindihan na wala naman talagang magagawa ang Malacanang kundi arestuhin siya. Bakit? Kung pinaninindigan ng Malacanang na walang mali sa ginawa nila kay Duterte, ay iyon ay alinsunod sa batas, dapat kung lumabas ang arrest warrant kay Bato, gagawin din nila ang ginawa nila kay Duterte. O, kasi impliedly, pag hindi nila inaresto si Duterte, si Bato, impliedly, tinatanggap mo na mali yung ginawa mo kay Duterte. Magagamit pa yan ng kampo ni Duterte, lalo ni Kaufman. Dapat, pinapanindigan ng gobyerno na walang mali ang ginawa nila kay Duterte, tama yung ginawa nila, sinunod nila ang batas, kaya pag lumabas ang arrest warrant kay Bato, hindi nang gawin nila. Kasi sa tingin nila, ngayon, ano lang ang makakapigil sa gobyerno? Ano lang ang makakapigil? Ang makakapigil lang sa gobyerno, sinabi naman niya ni Executive Secretary Lucas Bersamin, kapag ang Korte Suprema ay nagsabi na unconstitutional, illegal ang ginawa kay Duterte, yun, syempre, mauobliga na ngayon na igalang yan ng gobyerno. Kung may pronouncement na ang Korte Suprema at sabihin ng Korte Suprema na hindi tama yung ginawa kay Duterte, hindi nasunod ang proseso, na violate ang due process ni Duterte. Kung kaganon na mayroon ng ganong desisyon ng Korte Suprema, yun, magagamit na ni Bato yun. Kapag hindi sinunod ng gobyerno ni PBBM ang desisyon ng Korte Suprema, ay pwede nang ikaso ni Bato ang gobyerno kasi hindi sinunod ang Korte Suprema. Kasi alam naman natin, matapos maaresto si Duterte, kaagad-agad yung mga taga-sunod niya lumapit sa Korte Suprema. Kinaumagahan lang sila Vic Rodriguez, sila Torrio, nandun, silang Bino, pumunta sila sa Korte Suprema. Actually, nung araw mismong inaaresto si Duterte, pinipilit nilang makakuha ng TRO para hindi madala si Duterte sa dahig. Wala nga lang nangyari. Di ba? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, may petisyon na ang kampo ni Duterte, yung mga abogado ni Duterte, may petisyon sa Korte Suprema. Kaya lang, wala pa namang desisyon ng Korte Suprema. Ngayon, pag lumabas ang desisyon ng Korte Suprema, at ang sabihin ng Korte Suprema ay agree ang Korte Suprema sa petitioners, unconstitutional, illegal nga ang ginawa kay Duterte, mauobliga na ngayon ang gobyerno ni Marcos na pag lumabas ang arrest warrant ni Bato, huwag na siyang arestuhin. Susundin na ngayon yung procedure na sinabi ng Korte Suprema. Kasi maglilinaw dyan ang Korte Suprema eh. Sasabihin ng Korte Suprema, ito yung maling ginawa kay Duterte. Dapat ganito ang ginawa. Kapag gano'n na pronouncement ang Korte Suprema, susundin na yan ng gobyerno ni PBBM. Pero hanggat walang ganong pronouncement ang Korte Suprema, kung ano ang ginawa ng gobyerno nung inaresto si Duterte at dinala sa ICC, yun din ang obligadong gawin kay Bato. Or else, pag hindi mo sinunod yon, para mo na rin inamin na mali yung ginawa mo kay Duterte. Impliedly, mali yun. Kaya itong si Bato, itong sinasabi niya, kapag inaresto daw siya, magkukumit daw ng parehong pagkakamali. Ang problema nga, siyempre, tinitindigan ng gobyerno na walang mali sa ginawa nila. Kaya Bato, ang mas magandang gawin yan dito, maghanda ka na. Yan na naman Bato, iiyak ka na naman. Naalala mo doon sa nung maaresto si Duterte, nagrally sila sa Liwasan, umiyak si Bongo, umiyak si Bato. Bakit ka umiyak Bato noon? Bakit kayo umiyak ni Bongo? Kasi matagal nang sinasabi sa inyo na ang ICC ay maglalabas ng arrest warrant. Kaya lang anong sinasabi niyo doon Bato? Anong sinasabi niyo? Ang sinasabi niyo Bato, hindi, wala yan. Hinahamon namin ng ICC. Pati nga si Duterte, di ba? Nung pinatawag siya dun sa Quadcom, tinanong na siya ni Congresswoman Luestro,
O, anong sabi ni sa kani Congresswoman Arlene Brosas? Anong sabi ni Duterte? Go ahead. Sabihan niyo na yung ICC. Ha? Ano na, ituloy na nila ang investigasyon nila, mamamatay na ako. O, di ba? Nang hamon pa nun si Duterte. Si Bato rin, maraming beses pag sinasabihan siya, Senator, lalabas na daw ang arrest warrant ng ICC. Anong sabi ni Bato? Go ahead! Hinahamon ko si Trillanes. O, di ba? Ayun yung pagkakasabi ni Bato noon. O ngayon, nang biglang lumabas yung arrest warrant, inaresto si Duterte, dinala sa ICC, nabigla sila. Inamin nga ni Atty. Martin Delgra, yung abogado ni Duterte. Sabi ni Atty. Martin Delgra, hindi namin ini-expect ito. Hindi namin ini-expect. O, tapos nang pumunta si Bato doon sa stage, nagsasalita, anong sabi ni Bato? Interpol, Interpol! Alam ko kung ano ang Interpol. Di ba? Galit na galit si Bato sa ginawa kay Duterte. Kaya nga hindi siya ngayon aattend sa SONA kasi masama daw ang loob niya kay PBBM. Bakit? Matagal daw silang pinaniwala na hindi sila aarestuhin, yung pala aarestuhin sila. O, si Duterte. O ngayon, sinasabihan ka na ba to na aarestuhin ka pag lumabas ang arrest warrant? Ayaw mo pa rin maniwala, bahala ka na dyan. Bahala ka na. Magyayabang ka pa, hahamunin mo ang Malacanang. Hindi mo pwedeng hamunin ang Malacanang kasi tama yung sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Hindi ka pwedeng palampasin. Bakit? Pinaninindigan ng Malacanang na walang mali sa ginawa kay Duterte. So, kung lumabas ang arrest warrant sa iyo ba to, hindi ka pwedeng hindi arestuhin kasi sinabi na nga ng gobyerno na wala silang mali na ginawa. So, gagawin nila sa iyo kung anong ginawa kay Duterte. Pero pag lumabas ang desisyon ng Korte Suprema at sabihin ng Korte Suprema, hindi nasunod ang proseso, may mali sa proseso ng pagkakaaresto kay Duterte, ito dapat ang gawin. Ito dapat ang gawin. Sundin. Susunod na ang gobyerno dyan. O yan ba to? Ito ginagayad na kita kasi hindi kaya ginagayad ng maayos ng mga abogado mo. Ha? O, yan. Ang maganda dito, ako lang ganito. Ako, medyo nga medyo nga nabigla din ako na nagsabi ng ganun si Executive Secretary Lucas Bersamin. Kasi, ang akala ko nga, apektado na ang gobyerno ni PBBM, parang lumambot na pag lumabas ang arrest warrant kay Bato, mukhang hindi na nila kayang i-implement. Di ba? Mukhang ganun eh. Kasi, grabe nga ang bumabanat sa gobyerno eh. Grabe ang bumabanat. Pero, malagang at least, malinaw yung sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, kapag lumabas ang arrest warrant, halimbawa kay Bato, wala silang magagawa kundi i-implement ito. Bakit? Ay kasi sa tingin nila, wala namang mali sa ginawa nila kay Duterte. So pag lumabas ang arrest warrant kay Bato, ganun din ang gagawin nila. Ano lang ang makakapigil sa kanila? Pag nagsabi ang Korte Suprema na mali yung ginawa kay Duterte, illegal yon, hindi nasunod ang tamang proseso kasi dapat ganito dapat ang gawin, okay, susundunin na din. O kaya Bato, maganda ka na. Ito, maganda ka na Bato. Yan na naman, iiyak ka na naman sa bandang huli. Oh, di ba umiyak ka nang inaresto si Duterte? Umiyak kayo ni Bongo. Nagrally kayo sa liwasan, umiyak kayo. Ngayon na naman, mayabang ka na naman. Oh, ano mga kabunyuga, yung sinasabi kong nanghahamon si Bato, hindi sa akin galing yan. Talagang nanghahamon si Bato. Ayan o. De La Rosa to Diaz Palace to arrest him. Go ahead. Repeat your mistake. Newsinfo.inquirer.net. Hindi sa akin galing yan ha. At least natutuwa tayo kasi dati kasi ang iniisip ko rin ganito. Kasi grabe nga ang di ba? Kinasuhan pa ni Amy Sirimulla, kinasuhan pa si Nicolas Torre, kinasuhan pa si Marbil, kinasuhan pa si Lacanilaw. So baka sabi ko, baka ang administrasyon ni PBBM o baka si Bersamin, hindi na malinaw naman. Salamat sa inyong mga comment, Lani Manuel, salamat. So, ang iniisip ko, baka magbago na ng stand ang administrasyon. Kasi nga, yun din ang iniisip ni Bato. Ang iniisip ni Bato, dahil nga nagkaroon na ng investigasyon si Amy Marcos, kinasuhan na sila Boying Rimulya sa ombudsman. So, ang iniisip siguro ni Bato, hindi na ako aarestuhin yan. Matatakot na sila kasi inimbestigahan na ni Amy. At saka,
kinasuhan na sa ombudsman yung mga officials na nasangkot sa pag-aresto kay Duterte. Pero ang maganda, hindi pala. Hindi pala natakot sila Lucas Bersamin. Ha? Oh, kaya posible maihina naman sa pantalon nito si Bato de la Rosa, Erwin Varela. Ha? Kaya yung mga yabang ni Bato na De La Rosa dares Palas to arrest him. Go ahead. Repeat your mistake. Wala ba to? Kakapigil sa'yo, Korte Suprema. Korte Suprema. Ha? Yun lang ang kaligtasan mo, Korte Suprema. Kasi sa ngayon, wala pang desisyon ang Korte Suprema doon sa petisyon ng mga abogado ni Duterte. Balikan ko nung inaresto si Duterte, nung mismong araw na inaaresto si Duterte, March 11, nung mismong araw, mabilisan, pumunta sila, sila Vic Rodriguez, sila Atty. Lambino, sila Torion doon sa Korte Suprema. Hinahabol nila, TRO, huwag paalisin yung eroplano, huwag paalisin. Kaya nga, bigla nag-anunsyo noon si Lambino, di ba? Sabi ni Lambino, kipaabot doon sa piloto ng eroplano, mayroon na kaming nakuhang TRO, papunta na kami sa Korte Suprema. Marirelease na daw ang TRO. Pakisabi, yung pala hindi naman totoo. Yung pala hindi naman totoo. Kaya nga di ba pinagpapaliwanag si Lambino? Bakit hindi ka dapat disiplinahin sa pag-anunsyo mo na may TRO, ganun wala naman. Yun, di ba? Ngayon, walang TRO nakuha. Pero siyempre, kahit walang TRO, dapat resolbahin ng Korte Suprema yung petisyon na yon. Ano ba yung laman ng petisyon? Ang laman ng petisyon ay pinapadeklara nila sa Korte Suprema na hindi nasunod ang proseso. Na nalabag ng batas, nalabag ang due process, nalabag ang karapatan ni Duterte. Kaya dapat i-declare ng Korte Suprema na illegal ang ginawang pag-aresto kay Duterte at pag-turn over sa ICC. Yun ang hinihintay nila. Hanggang ngayon, wala pang gano'n na desisyon ng Korte Suprema. Yun ang sinasabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Susundin nila yon. Yun lang ang kaligtasan mo, Bato. Yun lang. Pero hindi pa lumabas yun at lumabas ang arrest warrant ng ICC. Ang sabi ni Bersamin, no choice sila kundi arestuhin ka. No choice. Bakit? Kasi, inaresto nga si Duterte dahil may warrant of arrest. Ikaw pala, hindi. Kaya ba to, akala mo hindi ka naaarestuhin, What? Akala ni Bato natakot na ang gobyerno. Yun ang iniisip niya siguro na dahil may investigasyon ang ginawa si Amy Marcos at may mga kinasuhan na si Boying Rimulya, kinasuhan na sa ombudsman. Akala ni Bato matatakot na sila Bersamin. Ay hindi. Nagpahayag na kanina si Lucas Bersamin. Sabi ni Lucas Bersamin, pag lumabas ang arrest warrant, aarestuhin namin. Magko-cooperate kami sa Interpol at sa ICC. Maliban na lang kung lumabas ang desisyon ng Korte Suprema na mali ang pag-aresto kay Duterte. Ayun, susundin na. Kaya yung yabang mo pa to na hinahamon mo ang palasyo, go ahead. Sabi mo, wala, hindi na naman uubra yan. Iiyak ka na naman sa bandang huli niyan. Di ba ning aresto si Duterte, umiyak kayo ni Bongo. Maganda ka na. Kasi sigurado yan, ang paglabas ng arrest warrant laban sa iyo, Bato, ay kasing tiyak ng pagsikat ng araw sa silangan at paglubog ng araw sa kanluran. Ang tindi ng tatiyakan ko. Certain yan, certain. That is a thing certain to happen. Yun, English ako. That is a thing certain to happen. Iyan ay isang bagay na tiyak na mangyayari. Hindi lang natin alam yung eksaktong araw, buwan o linggo kung kailan. Pero isang bagay yan na sigurado. Maglalabas ng arrest warrant ang ICC laban kay Bato. Paano tayo nakasigurado niya? Ay kung si Duterte nga na mastermind, may warrant to arrest na, yun pa kayang nagpatupad, yung nag-execute ng plano, alam nga namang wala yun. Di ba? Di ba? Ano lang yan? Lalo na pag na-confirm na yung charges kay Duterte. Kasi sa September 23, may confirmation of charges hearing.
Lahat na-confirm yung charges kay Duterte. Ano na yan? Ano na yan? Yung sinasabi, di ba mayroong post bill si Amy Marcos. Ano yung post bill ni Amy Marcos? Rodrigo Rua Duterte. Ano naman ang kalagay doon? Kapag inaresto daw ang isang tao at turn over sa dayuhan, yan daw ay violation ng proposed bill ni Amy na Rodrigo Roa Duterte Act. Ang tawag nila doon, extraordinary rendition. Kapag nagawa daw yan extraordinary rendition, kakasuhan daw. Ang problema, sabihin pang lumusot sa Senado yung extraordinary rendition niya. Pagdating sa Kamara, hindi lulusot yan. PRRD Act na yan. Kahit lumusot pa yan sa Kamara at sa Senado, hindi pipirmahan yan ni PBBM. Ha? Oh, kaya ba to, huwag ka nang maghamon. Pagdating ng panahon, iiyak ka na naman. Di ba? Yun ang problema dyan eh. Oh, tapos, ngayon kasi, sa SONA, hindi ka na naman aaten. Oh, lalo talagang pupuruhan ka ng administrasyon kasi kahit pagrespeto, hindi mo magawa. Oh, sabi ni Bato, hindi ako makikipagplastikan. Kaya hindi ako aaten sa SONA. O di, ganun din ang sinabi sa'yo ni Lucas Bersamin, hindi ka pala aaten sa SONA. O sige, pag lumabas ang arrest warrant mo, arestado ka. Magandang araw sa inyong lahat, mga kabunyog. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.